Purihin ka, O Panginoong Hesukristo. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Just could not understand.
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tayong tagapagligtas, muli Ama, naririto kami, patuloy na lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At sa umaga na ito, Ama, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa biyaya ng buhay at kalakasang ibinigay mo po sa amin, at sa biyaya ng araw na ito na kami makapakinig ng iyong mga salita at malaya sa dako na ito na makapagpurit, makapanambahan sa iyong banal at dakilang pangalan. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pagtitipon. Mangusap po kayo sa amin at patuloy, Ama, na ang puso namin katagpuin sa pangitan ng iyong mga salita. Dumadalangin kami, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, na pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isa at patuloy ang kamay mo, Diyos, ilaan po sa amin upang ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 15, simula mga talata 18 hanggang sa susunod na mga talata. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puot na ito sa akin bago sa inyo.
Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sana'y wala silang kasalanan. Ngunit ngayon, wala na silang maidahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawang kailanman hindi nagawa ni numan, di sana'y wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito, kinapuputan nila ako at ang aking Ama. Datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang kadahilanan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Ng lakas na papuri sa Panginoong Hesus. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong binasa, ang sabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, bago ito napuot sa inyo, napuot na ito sa akin. Ang sabi niya, kung kayo'y sa sanlibutan, iibigin niya kayo. Pero dahil pinili ko kayo, inalis ko kayo, buhat sa sanlibutan, pinili ko kayo, kaya ito'y napupuot sa inyo. Sabi po, pinili. Sabi nga, tayo'y kanyang pinili at hinirang. Amen? Sino po ditong naniniwala na siya'y pinili at hinirang ng Diyos? Ayan, lahat ng naniniwala na siya'y pinili at hinirang ng Diyos, sige, papurihan natin ang Panginoong Hesukristo at maari na po kayong maupo. Muli po, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay pinili, hinirang ng Panginoong Hesus hindi para magiging talunan, kundi para magiging mananagumpay. Amen? Mananagumpay tayo na inalis tayo ng Panginoong Hesus sa panuntunan ng sanlibutang ito at tayo dinala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahari para tayo po ay mabuhay ayon sa panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo na alam naman natin, kapag tayo po'y nabubuhay sa panuntunan ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Amen? Hindi ito ikakasama natin, kundi lahat ito, mga kapatid, ay para po sa ating ikabubuti. Kaya buhat sa sanlibutan, dinala tayo ng Panginoong Hesukristo sa ikabubuti po natin. Maganda po po yun? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, kaya tayo po inalis ng Panginoon sa sanlibutan at alam po natin yan ang layunin ng Panginoong Hesukristo kaya ginunita natin yung mga pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Lahat po yon para na kung tayo'y tubusin sa kasalanan at muli maibalik po sa paghahari po ng ating Diyos. Kaya diyan po natin makikita bakit niloob ng Lord gawin ito na tayo po'y alisin po doon sa sanlibutan o sa panuntunan ng sanlibutan. Ito nang sabi nga ni San Pablo, magbago na kayo ng isip at huwag na kayo umayon pa sa takbo ng mundong ito. Amen? Sapagkat ang takbo ng mundo nito ay masama, subalit kung tayo po ay aayon sa takbo ng panuntunan ng Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay mapapabuti. Nais ng ating Panginoong Hesus ay tayong lahat ay makaisa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sinong gustong makaisa ng ating Panginoong Hesus? Kung tayo po ay makaisa po, nais ng Panginoon na tayo ay makaisa at tayo nakikipag-isa din sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nakikipag-isa sa mga gawain na kung saan
ay nakalulugod sa Diyos na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nakikiisa tayo doon sa gawaing nakakalugod para sa ating Diyos na kung saan ito po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ayon sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 4 o ayon sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 8 talata 29, ang sabi riyan ng Panginoong Hesukristo, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin ng Diyos. Amen? Hindi ako iniiwan ng Diyos na aking pinaglilingkuran sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Amen? At yung gawain ito na nakakalugod sa Diyos nais ng Panginoong Hesukristo, kaisa niya tayong gagawa nito. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9, talata po ay 4, sinasabi niya po riyan ang salita, ang pangungusap ng Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Amen? Yun ang nais ng ating Panginoong Hesukristo, yung gawain na kalulugod sa Diyos, nais ng Panginoong Hesus, gawin po natin iyon kasama ng kaisa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Na ano ba ang mga gawain na kung saan nakakalugod sa ating Hesukristo? Makikita natin ang isang gawain nakalulugod po sa Diyos kung ito'y makakabuti sa atin at makakabuti sa ating kapwa. Amen? Kaya minsan, ayon sa Ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesukristo, Ebanghelyo ni San Juan, ang sabi po, gumawa kayo hindi nang para magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi magkaroon kayo ng pagkain na hindi nasisira, bagkus nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Gumawa kayo, ang sabi po dyan. Na sa atin po, ay nais ng ating Panginoon yung isang gawain na nakalulugod sa Diyos, ito po yung gawain na kung saan ang ibinubunga nito sa atin, ang idinudulot nito sa atin ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ganito, ang sabi niya, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ito yung aking pagkain. Ang sabi niya, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen? Isang gawain, parang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan mga kapatid, yung ginagawa niya, ang gawain na kanyang ginagawa, ay isang gawain na kapag dudulot sa kanya ng buhay na walang hanggan. At ano po yung gawain pong iyon? Ang gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang sundin ang mga salita ng ating Diyos. Kung ang ating ginagawa, mga kapatid, ay makapagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Para kamtan ang buhay na walang hanggan, yan po yung nakalulugod na gawain. Bakit? Kasi kapag yan ang ating ginagawa, ipinapakita po natin sa ating Diyos na kung saan hinahangad nating makasama siya sa ating buhay. Amen? Hindi lang natin hinahangad na makasama siya sa buhay natin, kundi hinahangad natin na ang Diyos na ito ay makasama habang buhay. Amen? At ang ating Panginoong Hesukristo, isa lang ang kanyang minimithi, tayong lahat ay makasama. Amen? Kaya, kung yung mithiin na yan ng Panginoong Hesus na tayo'y makasama, ang saan din nating mithiin sa buhay natin. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, sinunod niya ang lahat ng kalooban ng Diyos, namuhay sa dito sa daigdig para na kung saan gawin ang salita po ng Diyos, isa katuparan ang salita ng Diyos, para tayo matubos sa pagkakasala at makasama tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kunyan din po ang ating mithiin na makasama ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po dyan ng ating Panginoong Kristo, ang dapat nating gawin ay gawin natin yung mga ginagawa niya na nakalulugod sa Diyos. At walang ibang nakakalugod sa Diyos, ang sabi niya, ang gawin natin ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Tayo'y makasama po natin siya at makasama tayo ng Panginoong Kristo sa kanyang kaharian. Subalit dito sa Ebanghelyo na ating binasa, tinunghayan po, may sinasabi po dito na ang sino man makipag-isa sa ating Panginoong Kristo ay kapupuutan ng sanlibutan. Amen?
Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay papanig sa ating Panginoong Jesucristo at siya'y kikilanli nating Panginoon sa buhay po natin, ang sabi po dyan, kung paano sa inusig o kinapuutan ng sanlibutang ito, ang sabi po, gagawin din iyan sa inyo. Amen? Kung ako'y kinaputan, alang-alang sa ginagawa kong kabutihan, amen? Ayon sa panuntunan po ng Diyos, ang sabi po, gagawin din iyan sa inyo. Oh. Kung dadanasin natin yung mga ginawa sa Panginoong Jesucristo, kikilanlin mo pa din ba siyang Panginoon? Amen? Di po ba? Kung ito sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, dadanasin po natin ito. Ang sabi po ng Panginoong Jesus ay karapat dapat pa ba natin siyang kilanling Panginoon sa buhay natin? Magpapatuloy pa rin ba tayo makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo? Paano po ipinadama ng sanlibutang ito ang puot sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang ginagawang mabuti? Amen? Dahil sa kanyang ginagawang pamumuhay, meron sa daigdig po na ito na salungat sa panuntunan ng mundong ito dahil ang kanyang pamumuhay ay inaayon niya sa panuntunan ng Diyos na nagpapahayag na sabi dito ng Jesucristo, kung hindi ako gumawa sa kanila ng mga gawaing hindi pa nila nagawa, hindi sana wala silang kasalanan. Amen? Pero lumutang na kung saan sila ay nabubuhay na makasalanan dahil hindi nila nagawa kung ano talaga yung mabuting ayon sa kalooban po ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sa kabila ng ginawa niya ang lahat na ito, napuot pa rin sila sa akin. Amen? Hindi bali na lang maparusahan dahil sa ginagawang mabuti, ang sabi ni San Pedro, kaysa magdusa ka dahil sa ginagawa mong masama. Amen? Kasi kahit ikaw maparusahan dahil sa ginawa mong mabuti, karangalan pa rin yun. Amen? Pero kapag tayo naparusahan dahil sa ating ginawang masama, kahihiyan pa din yun. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong ginamit po ng sanlibutang ito para yung puot na yan na may padama sa Panginoong Jesucristo? Ang ginamit po ay ang mga taong pinaghaharian ng kasalanan. Amen? Ito mga taong pinaghaharian ng kasalanan na ayaw kilanli yung kabutihang ginagawa ng ating Jesucristo, ito yung silang ginamit po ng sanlibutan na ito para na kung saan yung puot at galit ng sanlibutang ito ay maipadama po sa ating Panginoong Jesucristo. Yan, sabi po dyan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 24, talata 9 hanggang 13, may sinasabi po dyan. Ang sabi po, darating ang panahon, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Amen? Tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pag sinabing tatalikod sa pananampalataya, tatalikuran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At ang sabi po dyan, mga kapatid, lalaganap ang kasamaan, mawawala ang pag-ibig sa puso ng bawat tao at mapupuot ang isa't isa. Amen? Mapupuot ang isa't isa. Kita nyo po yung iiral po na yan. Na ang sabi po, maging pagdating ng panahon, kahit yung iyong mga mahal sa buhay, mapupuot sa iyo. Sino yung mapupuot sa iyo? Ito yung panahon na kung saan hindi nakikilanli ng tao yung kabutihan ni Kristo. Amen? Bagkus lalayo na sila sa pananampalataya as yayakapin ng tao yung gawa ng mundong ito na kung saan makakasakit at makakasira sa kanyang kapwa. Ang sabi nga, kahit ang ating mga mahal sa buhay pagdating ng panahon na kung saan tayo mananatili kay Kristo at kapag sila itinakwil na si Kristo sa buhay nila, sila po yung gagawa nito sa atin. Amen? Kita niyo po yung mga pagsubok na yan. Subalit mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay 16 at talata po ay 33. Ang sabi po dyan ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para na magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sa daigdig na ito, marami kayong
kapighatian, subalit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Dito pinapaalala nito sa atin ng Panginoong Hesus na kapag tayo talaga'y kilanli natin sa Panginoon sa buhay natin at susundin natin yung kanyang mga ginagawang kalugod-lugod po sa Diyos, ang sabi po, ito'y maari nating danasin. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya ko sinasabi ito sa inyo, para magkaroon na kayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, kapayapaan, talagang maitalaga mo sarili mo, maging handa ka talaga na tanggapin siyang Panginoon sa buhay po natin, sa kabila na maaring itong ating dadanasin. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo po diyan, na pagtagumpayan ko na ang mga kapighatian pong iyan. Amen? Paano po yan na paglabanan po ng ating Panginoong Jesucristo? Anong pakikipaglaban ginawa ng ating Panginoong Jesus para mapagtagumpayan niya ang lahat ng kapighatian? Mayroon po sa daigdig na to o ang puot ng mundong ito sa mga taong tulad niya na gumagawa ng mabuti ayon sa kalooban po ng Diyos. Amen? Sinong gusto po na maging instrumento ng kabutihan? Lahat tayo gusto natin maging instrumento ng kabutihan. Amen? Dahil alam natin, kapag tayo naging instrumento ng kabutihan, sabi nga kanina ni Father, maging pagpapala tayo sa marami. Amen? At yan po ang layunin ng Diyos talaga sa buhay po natin. Hindi po tayo ay makakasira ng kapwa, kundi magiging pagpapala po ang bawat isa po sa atin. Amen? At para patuloy tayo magiging pagpapala sa bawat isa, pag nating kalimutan ang mga panuntunan na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan, ang sabi po, kung paano iyan na pagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo, kinakailangan mapagtagumpayan din po natin iyan. At sino po yung mga mananagumpay po na yan, mga kapatid dito sa daigdig na to? Sino po yung kayang-kaya paglabanan ang mga kapighatian na yan na umiiral sa mundong ito? Ang sabi po, sapagkat na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang tunay na nagtatagumpay dito sa sanlibutan, ang sabi po sa mga gawa ng sanlibutang ito, na kung saan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan, ang sabi po, yung mga anak ng Diyos. At sino po yan? Tayo po na kung saan ay nananampalataya. Ibig sabihin, nananampalataya, patuloy na si Kristo ang kinikilala nating Panginoon sa buhay natin at ang buhay natin patuloy nating isinusuko, ipinapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga anak ng Diyos ang nagtatagumpay. Amen? Anong mayroon sa puso ng anak ng Diyos? Pag-ibig. Sabihin mo, puso, may pag-ibig dyan. May pag-ibig dyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po, kinakailangan alam po natin yung labanan na ating kinakaharap. At maliban sa alam natin yung labanan na ating kinakaharap, dapat alam din natin kung ano yung sandatang dapat meron tayo para magtagumpay po tayo. Amen? Para mapagtagumpayan po natin kung ano man meron po dito na pwede natin harapin po dito sa daigdig po na ito, na yung puot na ito ng mundong ito ay paano ito napaglabanan ng ating Panginoong Hesukristo. Paano niya napagtagumpayan yung naranasan na yan, yung puot na ipinadama sa Kanya ng sanlibutan pong ito. Ito po ang sabi po sa aklat po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 4 o kabanata po ay 6 at talata po ay 12. Pakinggan po natin ito. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Narinig niyo po yung salitang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Amen? Ito po yung ating kalaban. Ang sabi po, hindi tao yung ating kalaban, kundi
ang labanan po ay spiritual. Pero alam po natin, kahit spiritual ang labanan, involved pa rin yung laman. Amen? Involved pa rin po tayo dyan, mga kapatid, sa ating Peso Kristo, na dapat po natin matanaw na kung ano yung espiritu nag-ahari sa isang tao, yan yung magpapagalaw sa kanya. Yan yung magpapakilos sa kanya. Kaya kung ang espiritong nag-ahari po na o taglay natin ay ang espiritu ng kasalanan, ang sabi po ni Pablo, aalipinin tayo ng kasalanan para gumawa ng masama. Amen. Pero kapag ang nag-ahari sa atin ay ang espiritu po na galing sa ating Diyos, bilang mga anak po ng Diyos, amen, dapat ang taglay natin ay ang espiritong galing sa ating Amang nasa langit. Ang sabi po, yan ang magpapakilos po sa atin. Amen? At ang tanging hangarin niyan ay patuloy tayo makagawa ng mga gawaing makapagbibigay kaluguran sa ating Amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang labanan po ay spiritual, mga kapatid. Kung spiritual po ang labanan, labanan iyan ng mabuti at masama. Amen? Labanan ng mabuti at masama. Kaya kung sinong pinagaharian ng masama at kung sinong pinagaharian ng mabuti, yan silang magtatapat dito sa mundong ito. Amen. Ang kinakailangan, ito ang sinasabi po ni San Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 21. Ang sabi ni San Pablo, daigin natin ng mabuti ang masama. Amen. Daigin natin ng mabuti ang masama. Ang sabi nung maalala ko yung merong tumayo na choir sa Sunday Gospel po, ang sabi ng choir na yun, sabi niya, kung suma sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, mauutusan natin yung masamang mayroon tayong na lumaya sa atin. Ang sarap ano? Narinig niyo po yun? Kaya nung marinig ko yun, ba maganda yung pakinggan na yun, di po ba? Na hindi mo kinakailangan palayasin kung sino yung masama, kundi mismo kung anong masama meron sa atin, ang dapat nating pinalalayas. Amen? Nang sa ganun, maging instrumento tayo ng kabutihan, para yung kasamaan meron sa paligid, mayroon tayo ay madaig natin ng kabutihang nagahari sa bawat isa po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan po, dahil yan po ang labanan, mga kapatid, kinakailangan matalo po natin ng kabutihan ang kasamaan. Amen? Ang kasamaan. At paano po iyan mangyayari po sa buhay ng bawat isa po sa atin? Ang sabi nga po, kung ipapailalim natin ang ating katawan, ang anumang bahagi ng ating katawan, ayon sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talata 13, kung ipapailalim natin ang anumang bahagi ng ating katawan sa kasalanan, gagamitin niya ito sa paggawa ng kasamaan. Pero kapag ipinailalim natin ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, gagamitin ito ni Kristo sa kanyang katwiran. Amen? Sa mga gawaing kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po dito ni San Pablo ay ang ganito sa sulat niya sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 4 at talata po ay 16. Pakinggan po natin ito. Talata 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi ng Panginoon kay Cain, Cain, ba't ka nagagalit? Dapat mapagtagumpayan mo yung galit na yan. Kasi kapag hindi mo yan napagtagumpayan, ang sabi niya, para iyang kalaban na kung saan naghihintay na lupigin ka. Amen? Ang sabi po, ang tanging paraan ni Satanas para ang tao'y lupigin at alipinin ang isang tao, para ang isang tao mailagay niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kinakailangan mapaghari niya sa puso ng taong iyan ang galit. Amen. Kaya kapag tayo nagalit, lupig tayo ni Satanas. Kasi siya ang maghahari sa atin para gamitin tayo sa nais niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ang magalit, talo.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon Kristo. Ito po yung sinasabi ni San Pablo, kaya kapag nagalit ka, ang sabi po, pawiin mo agad yan. Amen? Para na kung saan hindi ka malupig ni Satanas, kasi yung galit na yan ang pagkakataon na kung saan para si Satanas makapanghimasok po sa buhay po natin. Amen? Dito sa Ebanghelyo po mga kapatid, sa ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 5 at talata po ay 38. Pakinggan po natin yung mga pangungusap po dito na sinasabi ang ganito. Narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kapag yun ang narinig natin, anong pinapahiwatig nito? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, galit sa galit. Amen? Galit sa galit po yan, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Pero sinasabi po ng Panginoong Hesus, ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo. Dati ang sabi po, mata sa mata, ngipin sa ngipin, pero sabi ng Panginoong Hesus, ito na ngayon ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabila. Iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung pinagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasa ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Alin ang maganda pakinggan doon? Amen. Sister, sabihin mo, Sister, narinig niyo ba yon? Huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Parihin natin. Ayan. Nais ko po ipakita nito. Sabi kanina, kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo pa sa kanya yung kabila. Anong pinapahiwatig? Huwag kang magalit. Amen? Huwag kang magalit. Anumang kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa, gantihan ka man ng hindi maganda. Amen. Suklian ka man ng hindi maganda. Ang sabi po, huwag kang magalit. Kasi kapag nagalit ka, talo ka. Hindi mo maipagpapatuloy yung mabuting dapat mong gawin. Kaya ang sabi po dyan, huwag kang magalit, iharap mo pa sa kanya yung kabila mong mukha. Anong ibig sabihin? Kung anong mabuting nagagawa mo, gawin mo pa rin sa kanya. Kapag inagaw yung anuman sa iyo, wag lang asawa, ano? Kapag inagaw ang anuman sa iyo, mga kapatid, ang sabi po yan, inagaw yung baro mo, pati balabal ibigay mo, huwag kang magalit. Amen? Huwag kang magalit, bagkus anong sinasabi po dyan, kung anong nakikita mong pwedeng mayroon ka pang pwedeng ibigay. Kung kinakailangan para sa ikabubuti niya. Kaya sabi ni Pablo, kahit kaaway mo yan, pag nagutom yan, pakainin mo. Amen? Na kung saan, yung kabutihan na dapat nating magawa ay patuloy nating magawa. Kaya kapag natalo ka, hindi mo na magagawa ito. Amen? Pero kapag nanaig sa'yo, labanan ng mabuti. Pag-ibig ang mayroon sa puso mo. Hindi puot, hindi galit ang mayroon sa puso mo. Amen? Kaya anumang galit, anumang ginagawa ng tao masama, bunga ng galit, may panlaban ka dyan. Ano panlaban mo? Pag-ibig. Pag-ibig. Amen. Sabi ni Kristo, pag-ibig. Purihin po natin na pagtagumpayan niya ang puot ng daigdig na ito na kahit hinahampas na siya ng mga tao, pinapako na, linalatigo ang panalangin ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila. Amen. Sabi po, kapag pinapasa ng manlulupig yung kanyang dala, kapag inaapi ka, kasi minsan, di ba, sabi nga, kapag tatahimik ka lang kasi brat, inaabuso ka. Kapag wala ka lang kibubrat, talagang gano'n na lang, pinagsasamantalahan ka na lang. Amen? Pero yan ang nais ni Lord eh. Yung hindi ka lumaban, yung hindi mo tapatan yung masamang ginagawa nila ng kasamaan, kundi tapatan ng kabutihan. Amen? Habang tayo nasa panig ng Panginoong Hesus, ito yung pakikipaglaban na dapat po nating gawin. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Kanina may nabasa kong mensahe po, mga alam naman natin, may mga nagpapadala minsan ng mga
ibinabahagi na nakakapagpatatag ng ating pananampalataya. Ito po yung kwento. Ikikwento ko sa inyo. Maaari nabasa niyo na rin to, no? Na habang naglilinis yung kanyang tatay ng kanyang sasakyan, yung bata naman nanonood. Ang ginawa ng bata, kumuha ng bato. Nung kumuha yung bata ng bato, ginuhitan yung sasakyan, yung kotse na yon. Nagalit yung tatay. Sa sobrang galit ng tatay, kinuha yung kamay ng bata at pinukpok, pinalo. Nakalimutan ng tatay, bakal pala yung hawak niya. Ngayon, dinala niya anak niya sa ospital. Kaso lang, fracture lahat. Nawala ng mga daliri yung bata. Ngayon, nung ando doon yung tatay, tinanong siya ng bata. Sabi niya ng bata, kailan patutubo yung aking mga daliring ito? Diba? Di ang tatay hindi makakibo kasi nakonsensya siya eh. Pumunta yung tatay dun sa sakyan, pinagsisipa yung sasakyan niya. Siguro sising-sisi na. Kasi minsan meron tayo, kapag tayo nag-isip ng paghihiganti, isa lang naman eh, kapag nag-isip ka ng paghihiganti, gusto mo yung kapwa mo makitang nasasaktan. Amen. Gusto mo yung kapwa mo nakikitang nasisira rin. Amen? Ngayon, andun sa pinagsisipa niya yung sasakyan niya, tapos biglang umupo. Nung umupo siya, nakita niya yung guhit doon sa sasakyan niya, ang nakalagay, I love you, Dad. Diba? Na minsan, mga kapatid, sabi nga doon sa pangungusap na yon, ang mga bagay ay nakatalaga para gamitin lang. Ang tao ay nakatalaga para magmahal at gumawa ng mabuti. Sabalit minsan, ang mga bagay ang minamahal, ang tao ang ginagamit. Nasa ating ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, minsan, nasasabi po natin, ano naman mapapala ko kapag gumagawa ako ng mabuti? Sa tingin nyo, anong mapapala nyo kapag kayo gumagawa ng mabuti? Ang isa sa napapala natin, hindi ka nagkaroon ng oras para gumawa ng masama. Amen. Para na kung saan pagharian ng masama, bagkus nananatili ang buhay mo, nagiging gamit ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. At itong ating Panginoon, anumang pahirap ginawa sa Kanya sa daigdig na to, hindi siya nagkaroon ng oras para gumawa ng masama. Amen. Bagkus yung kabutihan ang siyang pinairal sa puso ng ating Panginoong Kristo. At itong nais ng Panginoong Jesus. Dito sa daigdig, kapag gumawa ka ng mabuti, huwag kang umasa na ang lahat ay matutuwa. Na minsan, alam po natin yan, may mga kasamahan tayo minsan dati sa mundo na nung ikaw ay napahiwalay sa kanila, tinawag ka ni Lord, di ba? Nagbabahagi ka minsan ng salita ng Diyos para sa ikakabuti nila. Mga kapatid, minsan hindi nila kinikilala iyon. Amen? Minsan ang tanaw nila doon sa mga salitang sinasabi mong mabuti ay para bagang masama para po sa kanila. Pero sinasabi lang natin yon, hindi naman natin ipinamumuka na sila'y masama, kundi sinasabi natin iyon para na kung saan matanaw nila yung mabuti. Pero minsan hindi nila yan ikinakatuwa. Anong dahilan? Kasi wala ka ng bahagi sa puso nila. Amen? Wala ka ng bahagi sa puso nila kasi lumayo ka na sa kanila. Kaya kahit minsan mabuti ang hangarin mo para sa kanila, yung mabuti na yon hindi nila kinikilala. Pero minsan ginagantihan ng hindi maganda, pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kinakailangan madaig natin iyan. Amen? Madaig natin po iyan. Sa anong paraan? Ang sabi, ang tao'y dapat minamahal at ginagawan ng mabuti. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. At sabihin po natin, Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, at buong puso
na inaamin na ako'y nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat kong pagkakasala, sa lahat ng nagawa ko, hindi kalugod-lugod sa iyo. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, pinagsisisihan ko ang lahat kong nagawang kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus, at linisin sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng aking buhay. Kahilingan ko, manahan ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko. At tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Hesus, ang buhay na bigay mo sa akin, isinusuko ko sa iyo para maging instrumento ng iyong kabutihan. Patuloy niyong kausapin ang Panginoong Hesus. Nais na
ang buhay na hiram natin sa Diyos, ipinagkatiwala po sa atin. Huwag nating gamitin na para makasakit ng ating kapwa, makagawa ng hindi tama. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kahit nasasaktan yung buhay na yan, magpatawad ka. Hangarin mo pa rin na ang buhay na yan ay magamit sa paggawa ng kabutihan. Minsan, may nagagawa tayo na sa bandang huli sinasabi natin, kung nagpatawad lang ako. Dahil ang sabi nga, ang pagpapatawad ay napapanauli sa dati ang dating saya. At yan ang Panginoong Yesus, yung dating saya na ang Diyos at ang tao ay magkasama, sinikap ng Panginoong Yesus, mabuo sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay para po sa atin lahat. Na kung paano inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, ang sabi niya, yan ang tunay na pagmamahal. At yan din ang pagmamahal ipadama nyo sa inyong kapwa. Ialay nyo rin ang buhay nyo sa kanila, ano man ang pagkukulang meron sila. Na kinakailangan mapunuan sa mitan ng pagmamahal, meron sa puso ng bawat isa po sa atin. Ama naming nasa langit, patuloy po kayo na manahan sa puso po namin. Patuloy na dalangin namin, kayo po ang maghari po sa amin. Ang liwanag niyo, Panginoong Yesus, ang siyang patuloy niyo pong itanglaw sa bawat isa po sa amin. Dalhin mo kami, Ama, sa isang matuwid na pamumuhay na kung saan patuloy naming magawa ang nakalulugod po sa iyo. Salamat, Panginoong Yesus. At dalahin ko anumang dalangin at kahilingan ng bawat isa ngayon naririto. Abutin mo, Panginoon, ang kahilingan na yan, ipagkalog mo sa kanila. Ang kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, ipagkalog mo, dakilang Alisaday. Patuloy silang biyayaan habang naririto sa Hong Kong, O Lord God, ng magandang kalusugan, kalakasan, ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay. At patuloy punuin, Ama, ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ng ating Panginoong Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, ang magalit, Magalit. talo. Ano? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kaninga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan.
ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitaw. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunod iyong mamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugiin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan daw ko ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpent iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang ako'y kikinanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararanganan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatawin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang sanot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Friday and see you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church.